showbiz fanatics, tahanang pinakamasaya ng Tape Incorporated abay nahaharap na naman sa panibagong reklamo ng LGU. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magsimula sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercads natin na lagi pong nag-aabang at umaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ito na nga pag-usapan natin ito kasi kung matatandaan po ninyo matapos po na maipanalo ng TVJ sa korte yung kanila pong kaso ng trademark, ay talagang nag-formulate sila at nag-isip ng pinakabagong look at pinakabagong logo na mai-incorporate nga dito po sa Itbulaga TV Media Center Studio 4, kung saan ay kahapon nakita natin yung panibago nilang logo dahil finally magagamit na nila dahil may hawak na silang papel, may injunction ng ibinigay ang korte na pinagbabawal na itong gamitin ng Tape Incorporated. So kahit pa umapila sila ng ilang beses, talagang gagamitin na po talaga ng original na may-ari yan. So kung matatandaan ninyo, ayan po yung mga logos po nila na talagang pinag-iisipan at iniiba-iba. At sa isang business po, napaka-importante na magkaroon ka ng sarili mong identity. At ito po ay ipinapakita sa mga logos, sa mga umaga yung pagkakakilanlan mo, katulad po sa mga categories ng mga cars, 'di ba? Kapag sinabing Mitsubishi, alam natin kung ano yung kanilang logo. Kung Honda, ganun din. So sa Itbulaga, maging sa mga programa, meron po, kung It's Showtime, nagpalit din po sila, sa ika-10th year po nila, nagpalit sila ng panibagong logos, and ganun din po ang Itbulaga. Kumbaga parang nagkakaroon po ng transformation, mas pinagaganda, mas kumbaga parang kailangan mo mag-isip ng isang logo na magkakapag-entice. Kasi katulad sa sales, 'di ba? Napaka-importante ng logo at ng trademark. Kaya po talagang yan po yung pinagtatalunan ng dalawang kampo, dalawang noontime program na talaga nagsasalpukan sa katanghalian. Pero this time, eto na nga, dahil meron pong isang balitang nakarating po sa atin na parang meron pong isang LGU na naghahabol. Ang lang, masakit lang, hindi na matapos-tapos, hindi na maubos-ubos ang problema ng kinaharap ng Tape Incorporated. Kumbaga nag-ugat-ugat na, nag-ugat-ugat na yung mga problema nila, nanganak na ng nanganak, tumagal na ng tumagal, hanggang sa maraming tao na talaga yung nagsasawa na sa mga alibis po nila, sa mga pag-aapela nila, na imbis na ituon nila yung kanilang salapi, yung kanilang pera sa pagpapaganda ng kanilang programa, o kaya pamigay nila sa mga gusto nilang tulungan, 'di ba? Di mas tataas pa yung nila, yung trust na ibibigay sa kanila ng tao kasi alam na yung programa nila is genuinely tumutulong talaga sa mga Pinoy. But this time, eto na nga, kasi meron pong, kung gusto nyo pong mapanood yan sa Facebook page, ipopost ko po yan, yung isa sa mga sinabi po ng Energy FM, na kung saan meron pong isang LGU or local government na si Doktora Helen Tan ng Quezon Province ang nagrereklamo or kinote yung attention ng Tape Incorporated at nagreklamo dahil yung kanila pang logo, yung logo po na ginagamit ngayon ng Tape Incorporated na parang may mga bahay na parang pinasaya, yung pinaka-tema niya is yung Sunday Pinasaya, meron palang katulad yon yung kanila may pagkakahawig, as in talagang parang doon nila kinuha tas inilagay lang yung tahanang pinakamasaya. Hinahanap ko siya sa Google pero parang hindi ko siya makita. Pero ayon po sa isang report, sa isang news online, according to Doktora Helen Tan ng Quezon Province local government po ito, kinall out niya po yung attention ng Tape Incorporated dahil po naka-register po pala sa kanyang pangalan or sa pangalan po ng local government ng Quezon Province yung logo na yon, so nakita ko po, ito po yung logo nila, ayan, so parang ganyan, tapos parang ang pinirereklamo po ng local government na ito
ginaya daw di umano ng tahanang pinakamasaya ito pong nasabing logo. Kaya naman kinall out sila ng attention at kapag hindi pa nila binago to, maaaring sila po ay pwede na namang kasuhan at pwede na naman silang ireklamo. No, talagang ang pinagtatakhan ko lang, bakit po kasi sila naglalabas agad-agad? Wala po bang diyan? Wala po bang mga tao na dapat nag-a-approve, 'di ba? Kumbaga kasi bago mo ilabas yan, kailangan mong i-check lahat na wala kang sabit, no? So, nangangahulugan lang talaga na hindi talaga di-kalibre, no? Ito yung tahanang pinakamasaya nila. So, hindi talaga di-kalibre yung kanilang mga staff dyan, na parang bara-bara na lang silang naglalabas. Marahil let's give them the benefit of the doubt na hindi nila napaghandaan kasi umasa sila na hindi mananalo ang TBJ sa kaso. Akala nila wala silang plan B na kung sakasakaling hindi nga matuloy or hindi sila manalo, ito yung plan B nila. Kaya ganun po yung nangyari. So anyways, narito naman ang ilan sa mga komento ninyo patungkol sa last update natin. Magbasa po tayo. Sabi ni Vibe 101.5, tahanang magsasara na, dapat ang name. Pati GMA7 apektado, bumaba rating. True. Kasi parang bumaba din yung yung tiwala ng mga tao sa GMA kasi kasi sa dami ng mga nagmamahal sa TBJ, talagang pati sila madadamay. Sabi po ni Adanas pa, magsasara na yan, tahanang pinakamasaya, ilan buwan na lang yan, tsugi na kayo, iyak na naman si Paulo Buntis. So, yun talaga. Actually, hindi naman po gusto ng TBJ or hindi natin gusto na talagang isara sila kasi may mga empleyado sila na nabubuhay dun po sa trabaho na yun. Ang gusto lang talaga natin is sila, yung maging fair sila, 'di ba? Sabi naman po ng isang user, magandang gabi Ma'am Darren, sayang lang aapilan nyo kasi wala ding pupuntahan yon, apilan nyo, ibabasura lang to ng korte, attorney lang ang kikita, si attorney Maggie. Ito po yung pinaka real talk, no? Totoo naman, ang mali ng mga lusos ay nang tanggalin nila ang TBJ sa Eat Bulaga Show sa 7. Sabi ni Lethal Venomous, yan, totoo yon kasi kumbaga parang yun nga, hindi nila pinahalagahan, 'di ba? Naramdaman po ng TBJ na kulang na lang sabihin sa kanila na mag-resign na sila, 'di ba? So, ay nako. Sabi naman po ni Mr. Ruben Cabal, mahihirapan ng Tape Incorporated na kumuha nga ng advertisers na pagkatapos ng contract nila sa GMA kapag hindi naangat ang Tape Incorporated TV rating nila, baka tapusin ng maaga contract dahil pati GMA nadamay sila. Ayun. True naman po tayo dyan. Pero alam nyo po ba doon po sa isang ProTape Facebook page, lagi niyang pinapakita na may mga bagong advertisers. Hindi niya alam ang knowledge ng legit Davercats dyan. Bago pa umalis ang TBJ, may mga existing contract na yan. Kaya po talagang kaya sila may mga advertisers. At yun po yung isa sa mga pinaglalaban nila na wala daw nagpo-pull out. Sabi naman ni Boy Paizal, wala bang business consultant ang Tape Incorporated para hindi tuloy babagsak ang negosyo nila? Kawawa naman, mali yung advice ng abogado nila na mag-apila sa korte. Ewan ko ba? Naman sila, syempre mga government officials yung mga yan And I know, may mga advisors sila. Nagustuhan mo ang video ng ito, huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At i-follow mo na rin ang aking Facebook page for more updates. And of course, please don't forget to follow my TikTok account, DarEdsTV. God bless everyone. See you on my next vlog.